Ito yung 7 ways para mabawasan ang grocery bill mo ng 30%. Pumasok ka sa grocery for 3 items. Tapos paglabas mo, nagulat ka na lang, meron ka ng 5 plastic bag. Nisip mo siguro, bakit nga ba ako lagi nag-over sa grocery? Kasi walang system. Number 1, never shop hungry. Huwag ka mag-grocery ng gutom. Lahat masarap pag walang laman ng tiyan. For example, pumasok ang gutom sa grocery. Bumili ka ng 3 flavored chips, pandesal at isang buong lechon manok na kinain mo din sa parking. Number 2, stick to the list. Gumawa ng listahan at sundin mo. Hindi suggestion ng list, batas yan. For example, ang nasa listahan, itlog, bigas, toyo, tapos pag checkout mo, 14 items agad. Paano nangyari to? Kasi tingin ka ng tingin sa promo aisle. Number 3, store brand over name brand. Store brand halos same quality, pero 20 to 40% cheaper. For example, yung tomato sauce, pareho ang lasa. Kaso yung isa, may TV commercial. And bayad mo yung ad budget nila. Number 4, buy in bulk the right way. Bulk buying. Pero yung mga staples lang na hindi agad nag-expire. For example, bumili ka ng 5 kilong kamatis kasi mura. Tapos nabulok lahat by Wednesday. Savings? Negative. Number 5, weekly menu plan. Planuhin mo meals mo for the week bago ka mag-grocery. For example, walang meal plan, tapos bumili ka ng ingredients para sa 5 recipes. Tapos ang naluto mo lang 2 recipe, tapos yung 3 nabulok. Sayang. Number 6, check unit price. Tignan mo ang per gram or per ml, hindi yung total price. For example, yung maliit na shampoo, 8 pesos. Tapos yung malaki, 180 pesos. Pag kinumpute mo per ml or per gram, mas makakatipid ka dun sa malaki. Pero ang lagi mong kinukuha is yung maliit kasi mura. Number 7, avoid end caps displays. Yung mga nasa dulo ng aisle, marketing strategy yan. Hindi yan sale lagi. Example, nakita mo yung tower ng Pringles sa end cap. Sale siguro to? Nung chinek mo yung presyo, regular price. Na-scam ka ng shelf placement. Gawin mo to consistently, 30% less sa grocery. Promise. Kung may natutunan ka, please like the video and follow mo ko.